Taking your time, but I wish you'd hurry. Can't beat the vibe like. Isang pinagpalang araw mga kaibigan. So, ang content natin for today is another parenting tips, no? It's regarding sa kung paano nyo in-nurture ang mga anak nyo from ages ranges ng 3 hanggang 24, no? Kasi yun yung range ng age ng mga anak ko. So, yun na may share ko sa yung experience. Every now and so, ayan nga, kasama ko yung mga anak ko. May event, itong dalawa kong lalaki, si EJ saka si Jessie, sa main square sa Bacoor. So, ang magiging tips natin ngayon is regarding doon sa hahayaan nyo ba ng mga anak nyo na sumagot-sagot sa inyo. Ayan. So, kasi minsan kalimitan nangyayari ngayon, real talk na, no? Kasi ang mga bata ngayon, kapag yung gusto nila mag reason out sa magulang, minsan mataas pa yung boses, mas mataas pa yung boses sa'yo, ganyan. May reason naman talaga sila, no? Pero gusto lang nilang i-point out yung sarili nilang point of view doon sa gusto nilang ipaliwanag. Pero ang problema, mas tumataas pa yung boses nila kaysa sa iyo. So kung ikaw ang magulang na gano'n ang mga anak mo, kung may ganun kang anak, taas ang kamay. Yan. So kung may ganun kang anak at nakaka-experience ka ng ganung mga sitwasyon sa buhay pamilya, no? Mahirap sa matter of fact, mahirap yan na sitwasyon, no, sa isang pamilya. Kasi nagiging root cause na yan ng disrespect sa magulang. Pero with the proper na pakikipag-usap sa mga anak nyo, ibabox out nyo talaga, ibabox out nyo to the extent na hindi nyo dapat iparinig doon sa mga kapatid nilang iba na ganto, na on disrespect ka kanina. So ibabox out nyo siya, no? Ikulong nyo sa isang kwarto, yun, doon nyo siya hindi gulpihin, kundi kausapin, no? Lalo na kung yan teenager na. Kasi nangyari yan sa isang anak ko. As a matter of fact, dalawang anak ko, no? Talagang kinakausap namin, binabox out namin ng ganon. And naging maganda naman yung outcome niya. Kasi nga ayaw kasi ng mga bata, ilinya natin, ilugar natin yung sarili natin sa mga anak natin, no? Ayaw nila na napapahiya sila. Ayaw nila ng parang tayo rin, ayaw nila na nakakanti yung ego natin, no? Lalo na pat alam natin may tama tayo. Syempre tayo, kung ipapahiya pa tayo gano'n, lalo tayo mag-uumusok, di ba? Pero kung sosolohin natin yung mga anak natin, ibabox out nga natin sa isang kwarto, ganyan, na to the extent na walang iba nakakarinig kundi kayong mag-asawa lang at yung anak mo lang na nakagawa nga ng ganong klase ng disrespect, no? So mas maganda na talagang kausapin mo ng heart to heart, diligently. Syempre hindi pwedeng kausapin mo lang tapos hindi mo na may papaliwanag bakit kailangan nilang rumispeto sa iyo, no? Yun ang dapat i-implement sa mga anak natin, respeto. Hindi mawawala yun dapat sa isang anak sa magulang. Yan, so yung nga, kapag gano'n ang sitwasyon at ang anak nyo ay nagsisimula na siyang mag-reason out sa inyo, papakinggan nyo. Pinakamagandang way na para hindi magtuloy-tuloy yung disrespect na attitude ng mga anak is kailangan pakikinggan nyo siya. Kapag nakita nyo nagsisimula na siya mag-reason out at gusto niyang may pinopoint out siya na ayaw nyong pakinggan, dapat papakinggan nyo. Kasi kapag once na nagre-reason out siya sa inyo ng very slight tapos hindi nyo siya binigyan ng atensyon, magsisimula na yan na humanap ng atensyon sa inyo na to the extent na pasigaw, yan. So pataas ang boses. Yon, doon na magsisimula yung
ay yung doon ko pala na-attract yung attention ng mami at daddy ko, yung kailangan sisigaw ko sa kanila, or kailangan tataasan ko yung boses ko. Experience yun sa mga anak ko, kasi nga ganun, pag busy kami, syempre di ba may sinasabi sila, mami, daddy, hindi namin napapansin. Minsan na masisigawan mo pa minsan ikaw pag may iniisip ka, may iniintindi ka, masisigawan mo pa minsan Yun na yung nagiging root cause kung bakit minsan sila nagpapapansin na, no? Ngayon kapag dumating sa punto na sila na nakagawa ng bagay na kung saan hindi nila magugustuhan bilang magulang, magi-start na yan mag-reason out ng mali. At the same time, may kasama ng disrespectful na voice. Tataas yung tono ng boses. Tapos, kumbaga, lagi ka na lang, pag magtatanong ka, kahit tatanungin mo lang minsan nasaan yung ganito na, hindi ko alam! Yung mga ganun ba? So, ganun na magiging tema ng mga anak natin kapag hindi natin sila na-nurture maigi, no? Yung atensyon talaga dapat ibibigay natin sa kanila. Napaka-importante po noon yung atensyon ibibigay natin sa mga anak natin, kasi yun yung unang-unang respetong ipapakilala natin sa kanila, yung atensyon. Kasi kapag ikaw humingi na atensyon, kailangan papansinin ka nung hinihingan mo na atensyon para doon makita na nirerespeto ko ng tao na to. Ganon din sa mga anak natin, no? Prinsipyo yan, di ba? It is a principle. So yun ang magandang prinsipyo. Yan. Bababa na sila kasi nga merong event. Update ko na lang kayo mamaya. So ayan, nakababa na nga aking mga anak, no, ang pamilya ko. So tuloy natin yung ating pinag-uusapan kanina, no? Napaka-importante po talaga ng atensyon. Yan, yun yung unang-una kung dapat nating bigyan ng pansin, yung atensyon sa mga anak natin, no? Huwag natin babaliwalain kapag may sinasabi sila sa atin. At huwag natin kumbaga, kahit misa kasi may mga sinasabi yung mga chikiting natin, no, sa atin na parang hindi tayo interesado, 'di ba? Parang hindi tayo minsan sasabihin sa iyo, "Daddy, ganong karami yung bituin sa langit?" No? Ikaw naman, may busy ka, syempre hindi mo basta-basta masasagot 'yon, 'di ba? Lalo na kung busy ka at marami kang iniisip. Syempre sasagot mo, "Teka muna, mamaya na, anak." 'Yon. So kumbaga, hindi mo siya nabigyan ng proper attention. Yung proper attention na yun, very vital po yan pagdating sa mga anak natin. Kahit na hindi tayo interesado sa mga sinasabi at tinatanong ng anak natin, bigyan natin na atensyon. Kasi doon sila matututo na magbigay ng respeto sa ating matatanda. Kapag nagsasalita sila, papakinggan. Kasi ayaw naman natin na pagdating ng araw, kapag yan umidad na ng pag yan yung umidad na ng 20 pataas o pagpalagay ng 15 pataas, is ano na yan mag-iisip na yan na, uy, bakit ganun? Ganun ang ginagawa sa akin ng mami at daddy. Kumbaga, humingi ako ng atensyon, pero hindi nila ako binibigyan ng ganong klaseng atensyon. So to the extent na gagawin din nila sa atin, no? At the age of 15 to 20 to 25, ganyan. Ang mangyayari niyan, tayo naman na mga magulang, ang kapag nagtanong sa kanila nang may kailangan tayong itanong, darating sa punto na tayo naman yung hindi sasagutin. Yan. Kasi balik-balik lang yan, di ba? So kumbaga, you reap what you sow, di ba? To the extent na huwag nating hayaan na malilit pa lang sila, ibase natin sa atensyon yung mga anak natin, no? Huwag natin alisin sa kanila yung required na atensyon, yung tamang atensyon, yung as a matter of fact, para sa akin compulsory yan compulsory na atensyon. Hindi lang atensyon na kung kailang hiningi sa'yo, doon mo lang ibibigay. Hindi naman doon, syempre. Kailangan, kahit hindi hinihingi sa'yo, ibigay mo. Diba? May oras ka, ibigay mo. Diba? Kesa
pagkatapos ng trabaho, nood ka ng TV, 'di ba? Kasi gusto mong mag-relax minsan bilang magulang, 'di ba? So, imbis na umupo ka at manood ng TV, tabihan mo sila. Yun. Most of the time, nung yung iba dyan sa mga anak ko maliliit pa, ganun ang ginagawa ko dati. Kasi nga, mas sabik ako nakausap sila, ganyan. Pero as time goes by, nung nagdalakihan sila, syempre, kapag yung may kanya-kanya na silang mundo, yan, meron na nga akong 24, meron akong 20 yan, meron akong 17, going 18, meron akong 14. So, parang nagiging slight na yung pakikipag-interaction mo sa mga anak mo, na hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kasi nga, nagiging pangit yung aanihin mo, 'di ba? Kasi dating sa punto na kapag ikaw naman may tatanong sa kanila, hindi nila sasagutin ng ayos kasi ganon din yung ginagawa natin sa kanila, no? So mas maganda pa rin na kapag humingi na atensyon ng mga anak natin sa atin, ibigay natin, no? So kung nagustuhan niyo tong content ko na to, marami pa tayong mapag-uusapan. Please like, follow, share, and sa aking Facebook profile at sa aking dito sa aking YouTube channel, please like and subscribe and comment down below kung meron pa kayong mga gustong i-topic natin at na pwede kong may tulong sa inyo bilang kapwa magulang, no? Bilang kasi it is my responsibility na magbigay naman ng advice, diba? Sa mga nagbaguhan pa lang na nagpapamilya dyan, napaka-importante po sa isang pamilya na maging tama yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, no? Huwag nating hayaan kung tayo naka-experience ng hindi maganda nung paano tayo pinalaki, huwag natin dalhin sa mga anak-anak natin. Let's make this world a better place to live in, diba? So, huwag niyo pong kalimutan to subscribe. Yan. So, maraming salamat po. Until next na ating parenting tips, maraming salamat po. God bless you all.